Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 23 hanggang 24. At dito ay nagtuturo si Jesus at sinasabi niya na kung mag-aalay daw ang isang tao ng handog sa altar para sa Diyos, ngunit naalala niyang may sama ng loob sa kanya ang kanyang kapatid, kailangan niya munang iwan ang paghahandog at makipagkasundo sa kanyang kapatid. At pagkatapos noon, saka lamang siya magbalik at maghandog sa Diyos. At ito ay napakagandang pagtuturo para sa ating lahat din. Sapagkat sa tuwing tayo ay dadalo ng Eucharistia, ng banal na misa, tayo ay tatanggap ng komunyon. Ang ibig sabihin ng komunyon ay pagkakaisa o pag-iisa. Pagkakaisa o pakikiisa sa Diyos at sa ating kapwa bilang isang katawan ni Hesukristo. Kaya nga hindi mabuti na tayo ay dadalo sa paghahandog ng banal na misa na may kasamaan ng loob o may kaaway. At ang pagtuturong ito ni Jesus ay pagtuturo para sa ating lahat, sapagkat tayo ay inaanyayahang makipagkasundo. Kaya nga ang ikalawang bahagi ng ebanghelyong ito ay patungkol sa pagkakasundo. Sinabi ni Jesus, kung may magsasakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago pa makarating sa hukuman. Sapagkat kapag nakarating ka na sa hukuman, ibibigay ka sa mga tanod at ikukulong sa bilangguan. At hindi na makakalabas doon hanggat hindi pa nababayaran ang kahuli-hulihang kusing na dapat bayaran. At inaanyayahan tayo ng Panginoon dito na magkaroon ng espiritu ng kasunduan, sapagkat ito ang misyon ni Hesukristo. Ang misyon ni Hesukristo, ang pagparito niya ay para ipagkasundo tayo muli sa Diyos. Kaya tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, at ganun din sinasabi ni Hesukristo kung paano tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, tayo rin ay magpatawad sa kasalanan ng iba, o tayo ay humingi ng tawad sa ating kasalanan sa iba. O sapagkat sinasabi ng Panginoon, ito ang tanging tanda ng totoong pagkakasundo. Ang tao ay may kasunduan sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ang ibig sabihin, minamahal niya ang Diyos ng buo niyang puso, ng buo niyang lakas, at ng buo niyang isip at kaluluwa, at minamahal niya ang kapwa niya katulad ng kanyang sarili. Sa bandang huli, ang mensahe ng ebanghelyong ito, sa tuwing tayo ay dadalo sa paghahandog ng banal na Eucharistia, naanyayahan tayong mabuhay sa pag-ibig, mabuhay sa pagpapatawad, at mabuhay sa kapayapaan. Ito ang totoong kahulugan ng pagtanggap na banal na komunyon. Ang banal na komunyon sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.